Bago ko simulan ang kwento, hihingi muna ako ng suporta sa mga bago kong tagapakinig. Paki-subscribe po sa channel ko. Paki-like na rin at paki-share. Kung may katanungan kayo tungkol sa kwentong ito, ay mag-comment lang kayo. Yun lang. Maraming salamat. Magandang araw at gabi sa lahat. Lalo na sa tagapagsalaysay ng channel na ito. Ako po si Rebecca at narito ako upang ipahayag ang aking karanasan na nangyari sa Cagayan de Oro, Mindanao noong 1975. Nang mga panahong ito ay nasa 25 anyos pa ako at may ka-live-in partner na ako. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Siya ay si Crisanto, isang mabait at mapagmahal na tao. Nais na sana niyang ipahinto ako sa trabaho sapagkat 2 buwan na akong nagdadalang tao. Sa totoo lang, ay kaya naman niya akong buhayin dahil mataas naman ang kanyang sahod. Kusinero kasi siya sa isang mamahaling restaurant na pag-aari ng isang matandang Koreano. Nang mga panahon ding ito, kami ay nakatira pa sa isang boarding house na pag-aari ng isang retiradong guro na si Aling Pasing. Siya ay biyuda na at may 4 na anak na babae na lahat ay mga OFW. Nasa tapat lamang ng boarding house ang kanyang tahanan at ang kasama na lamang niya sa bahay ay ang kanyang babaeng pamangkin. Mayroong 10 silid ang boarding house na ito. Lahat ay gawa sa konkreto. At karamihan sa mga nangungupa ay mga estudyante sa kolehiyo. Isang araw, nagkaroon kami ng bagong ka-boardmate. Ang pangalan niya ay Christina. Maganda siya, ngunit mahiyain. Kasi palagi siyang nakayuko tuwing kakausapin. Bihira lang din siyang lumabas sa umaga. Kadalasan sa gabi at madaling araw nang umuuwi. Lumipas ang 1 buwan ay wala pa ring pagbabago sa kanya. Ganon pa rin siya kapag kakausapin. At wala pang nakakaalam kung saan siya palaging pumupunta tuwing gabi. Dahil sa kanyang kagandahan, hindi nagtagal ay marami nang nakakakilala sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na may mga lalaki na nagpakita ng interes o nakipag-usap sa kanya. Kabilang na ang ilang estudyanteng ka-boardmate niya. Ngunit lahat sila ay magkatulad lamang ng karanasan. Sila ay patuloy na nabibitin sa kanilang gustong gawin dahil saglit lamang nilang nakakausap ang babae at hindi pa araw-araw. Kasi minsan lang itong lumalabas. At kung lalabas man ito, ay sandali lamang. Magtatagal lang ito kung maliligo o maglalaba. Walang nagkaroon din ng lakas ng loob sa kanila na sundan at kausapin si Christina tuwing siya ay lumalabas ng gabi. Madalas kasi itong nakasimangot na parang may kagalit. Kaya't hindi nila may patupad ang kanilang mga plano. Nakausapin siya sa daan dahil natatakot silang pagsalitaan sila nito at ayaw nilang mangyari yon. Ngunit wala naman silang masamang hinala kay Christine dahil wala naman silang nakikitang anumang kakaiba sa mga galaw nito. Ang tanging napapansin lang nila ay ang mamahaling damit na palaging suot niya. Ito ay kulay itim at may natatanging disenyo. Matapos ang 4 na buwan, ang mga estudyanteng kasama namin sa boarding house ay umuwi na sa kanilang mga probinsya. Wala na kasing pasok dahil buwan na ng Abril. Kaya't kami ni Christina na lamang ang natira. Tumigil na rin ako sa trabaho kasi ayaw ko nang makunan ulit. Nakunan na kasi ako noon dahil sa labis na pagod sa trabaho. Simula nung nasa boarding house na ko lagi, nag-iba na rin ang ugali ni Christine.
kasi lagi na siyang lumalabas sa kanyang silid. Minsan ay nakakasalubong ko pa siya sa pasilyo. Isang umaga, napansin kong labas-pasok siya sa kanyang kwarto. Tingin ko, parang mayroon siyang problema. Bala ko sana siyang kausapin, kaya lang natakot ako. Bigla kasing nanilisik ang kanyang mga mata at tumingin sa aking tiyan. Magkatapat kasi ang aming mga kwarto, kaya madali ko siyang makita tuwing siya ay lalabas o papasok sa kanyang silid. Noong mga oras ding yon, pinabayaan kong nakabukas ang pinto ko. Kasi ang init-init pa rin kahit na nakatutok na sa akin ang bentilador. Nang makita niyang parang ako'y kinakabahan, ay bigla na lang siyang ngumiti at dahan-dahang umatras hanggang sa siya'y bumalik sa kanyang silid. Nang dumating ang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, gusto ko sanang ipaalam sa kanya ang mga nangyari kanina. Pero nag-aalinlangan ako, baka kasi may mabigat lang sigurong problema si Christine. Kaya't nagkaganon siya. Maya-maya, nang kami ay natapos na, agad kong dinala ang aming pinagkainan sa kusina. At habang hinuhugasan ko ang mga ito, may isang anino na biglang lumitaw sa tabi ko. Subalit hindi ito anino ng tao. Ito ay isang napakalaking aso. Gusto ko sanang sumigaw at tumakbo, ngunit hindi ko may galaw ang mga paa ko. Naninigas ito na parang natatakpan ng maraming yelo. Hindi rin ako makasigaw dahil tila may humahadlang sa aking bibig at lalamunan. Kaya pinikit ko na lang ang aking mga mata at ako'y nagdasal na sana ay walang masamang mangyari sa akin ngayong gabi. Matapos ang ilang saglit, nang dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata, saka lamang ako nakahinga ng mabuti at nabawasan ang kaba ko dahil wala na sa aking tabi ang anino. Pagbalik ko sa silid, agad kong sinabi sa kanya ang aking nakita. Dahil sa nabigla siya at nag-alala sa sinabi ko, kaagad niyang isinara ang pinto. Kinabukasan, bago siya pumasok sa kanyang trabaho, dinala niya ako sa tahanan ng kanyang kakilala na nasa unahan lang ng boarding house namin. At bago niya ako iniwan doon, sinabi na niya ang tunay na dahilan kung bakit niya ako inilayo sa boarding house. Dahil aswang do yung nakita ko kagabi. At ang layunin nito ay ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Aniya, delikado na raw kung nandoon ako sa buong araw. Kasi baka may nagmamasid na sa akin doon. At madali na lang akong atakihin dahil dalawa na lang kami ang naroon. At babae pa kami pareho. Dahil sa mga sinabi niya, napahawak talaga ako sa tiyan ko. Kasi hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga ganong nilalang. Akala ko kasi noon na kwento-kwento lang yun ng matatanda para matakot ang mga bata at hindi na lumalabas sa gabi. Buti na lang ay babae ang kaibigan ng nobyo ko, kaya hindi ako gaanong nahiya. Nang papalubog na ang araw, binuksan ko ang pinto kasi balak ko sanang lumabas upang bumili ng barbecue sa tapat. Kaso, may isang matandang babae ang biglang lumitaw sa aking harapan. Sigurado ako na hindi siya tao. Kasi sa dami ng tao sa labas, parang ako lang yata ang nakapansin sa kanya. Nakakatakot siyang tingnan dahil sobrang putla niya at ang kanyang mga mata ay nanglalalim na parang ilang araw nang walang tulog. Dahil sa aking pagkabahala, naisara ko ng padabog ang pinto. Dahil dito ay napahinto sa paghuhugas ng pinggan ang kasama ko sa loob. Ngunit bago siya nakapagtanong,
nasabi ko na sa kanya ang dahilan kung bakit ko yon ginawa. Siya ay kinakabahan rin kasi napansin niyang nanginginig ang mga kamay ko na nagpapahiwatig na nagsasabi talaga ako ng totoo. Nawala lang ang aming takot nang dumating na ang aking nobyo. Naalala ko pa, mga pasado 7:00 ng gabi siya dumating. Bago kami umalis, napansin ko na parang may nakalimutan siya dahil hindi niya dala ang kanyang bag. Kaya't tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang bag. Ang kanyang sagot, iniiwan daw niya ito sa restaurant kasi masama ang kanyang pakiramdam. Habang kami ay naglalakad pa uwi, hindi ko muna siya kinausap dahil ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo na parang may malalim o mabigat siyang iniisip. Nang dumating kami sa boarding house, nagulat ako dahil bukas na ang aming kwarto. Kaya tinanong ko siya kung galing na ba siya dito. Ngunit hindi siya nagbigay ng sagot. Bigla na lang niyang akong hinatak. Nang pareho na kaming nasa loob, napasigaw ako sa takot dahil hindi pala siya ang nobyo ko. Bigla kasi siyang naging babae at kilala ko pa kung sino itong babaeng ito. Siya ang bagong ka-boardmate namin na si Christine. Sa mga oras na ito, ang kanyang itsura ay nagbago na. Nakakatakot na sa paningin dahil lumabas ang mga ugat sa kanyang mukha at ito ay nagiging itim. Napakapula rin ng kanyang mga mata para itong nag-aapoy. Dahil sa takot, hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Para akong napako. Nakagalaw lang ako nang makalmot niya ang kanang braso ko. Sa sobrang sakit, napasigaw ako at napaupo sa kama. Akala ko ayun na ang aking katapusan kasi wala na akong takas. Nang akmang aatake na siya sa akin, ay may 3 lalaki ang biglang pumasok at siya'y pinagtataga. Hindi ko akalain na si Crisanto ay isa sa kanilang 3. Kahit nagkasugat-sugat na ang katawan ng nilalang, ay nakalabas pa rin ito. Tumalon ito sa balkonahe at tumakbo papunta sa nagtataasang talahib na nasa likuran lamang ng boarding house na aming tinatuluyan. Hindi na nila ito sinundan dahil baka sila ang mapahamak. Sobrang madilim kasi doon dahil walang mga kabahayan. Nang makita nila ang sugat sa kanang braso ko, agad itong pinunasan ng langis ng matandang kasama nila. Maya-maya, doon ko na nalaman na ang isang binatilyo pala ay kasama ng nobyo ko sa trabaho. At ang matanda naman ay tsuwi nitong kasama niya. Makaraan ng ilang minuto, nang pinasok namin ang silid ni Christine, ay maayos na ito. Wala ni isang bagay ang naiwan. Kaya't sinabi ko sa aking sarili na talagang naganda siya para sa akin. Ngunit hindi siya nagtagumpay sapagkat naabutan siya ng nobyo ko. Bago sila umalis, binigyan kami ng matanda ng pangontra. Matapos ang 3 buwan, naisilang ko rin ang aking unang anak. At labis ang aking pasasalamat sa Panginoon dahil ibinigay niya ang aking hiling na babae ang aking unang anak. Pagkatapos ng 4 na taon, nakapagtayo na rin kami ng aming sariling tahanan. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa nakikinig. At maraming salamat din kay Sir Dan, ang tagapagsalaysay ng channel na ito.